TRM times Cool Pals in the pipelines. And thank you very much also on Spotify for inviting me the other day dun sa mga podcasters episode. Kaya nag-negotiate na ako ng mga collaborations natin. Thank you very much, gentlemen. Have a good day. Have a blessed day. And thank you also for your thoughtful commiseration and all of that. Really appreciate it. Sir Ronald, get well soon. And Mark, please take care of yourself. At alagaan mo yung nuisance candidate situation na yan. Para sana everything moves in the right direction. God bless. Good luck. Ito, Sir Ronald, in the previous episode, we were talking about the disintegration of the unit team, Duterte being the worst president ever. I think we more or less agree that he's the worst president ever, although Marcos Sr. is not too far away. But going back to this, ang issue kasi natin, Sir Ronald, ngayon is parang ang dami nagmamalinis ngayon. Even if the brazen crimes of the Duterte is being exposed, huwag natin kalimutan yung mga enablers, including yung mga technocrats, including yung mga walangyang mga oligarchs, mga walangyang mga trapos, all of them who are laughing and cheering on and clapping on Duterte's antics and worse, 'di ba, Sir Ronald? Yes, no, yes. Lalo na yung mga cabinet secretaries ni Digong na sa ngayon ay parang puro tahimik na. 'Di ba? Puro tahimik na, no? Anong ginawa nila nung panahon na 'yan? That 6 dark years. Anong ginawa nila? Hindi lang yung usapin ng corruption, kung hindi itong pagwasak ng ating mga institusyon. Hindi lang these thousands of extrajudicial killings. Kung hindi yung talagang pag-undermine nung kakaunti na lang na strength ng ating pagiging isang nation. This cabinet ministers, these guys should be held to account. Dapat hindi sila pabayaang to go silently into the night. Senator yata yung iba dyan, 'di ba, na tahimik ngayon. Oh, Kasi yung isa yes. hindi tahimik, yung isa medyo maingay ngayon, dami niyang Oo, inaaway. yung iba nagtatrabaho sa mga taipans, yung iba nagtatago dun sa mga oligarchs, no? Para hindi sila tugisin, di ba? So, ito dapat singilin niya mga yan para hindi na maulit. Parang ang mangyayari kasi they can get away with it eh. Parang everybody, all of them can get away with it, no? Yung sinasabi ng iba, hindi, wag na, matanda na. Uy, wag na, tahimik na. May Uy, nag-brace wag na na. yan, may wheelchair na. Oo. Hindi pwede. Hindi pwede, Pero no? Ronald, may nakaguess yung PW. Just to be clear, wala na po siya. Natanggal na siya, Ronald. Hindi na siya kasama sa slate. Na-let go na si PW. Wala na siya sa amin. Sino? Si PW, yung columnist na Digong. Ah, Wala na siya. oo. Wala Hindi, na siya. pero kailangan pa rin siyang katayin. Kailangan pa rin tawagin kung saan siya Lumipat ngayon. yata siya sa ibang dyaryo eh. Yung mga Lumipat siya sa ibang newspaper. Paano, nabasa ko pa siya last week eh. No? so So, hindi pero oh, hindi na siya sa amin. Hindi na siya sa amin. oo. Oo, so Yeah. wala na. Nag-guess ng tao, matatalino mga Oo. followers ni At, Ronald. Oo. pero nung todo depensa niya kay Kwan, todo depensa niya kay Digo, nandun siya sa inyo. May mga business forum charot pa siyang ganyan, 'di ba? Oo, grabe. Ay, nag-Malacanang siya, 'di ba? Nag-speech pa siya sa Malacanang. Napaka self-righteous nung kanyang pagdepensa kay Digong noon, no? Gusto kong Parang balikan. siya yung munti ko sinabi. Siya yung AFAM version ni Harry Roque. I mean, nilaglag na natin. Siya yung AFAM version ni Harry Roque, 'di ba? Sa totoo lang. 'Di ba? Yung Oo. paras na enabler, apologist. Talagang Kwan, oo. Hindi si Kaya, Tiklaw. Ano ba kayo? Hindi. matagal na natagal yun. PW ba yan? Ang dami nagko-comment. Parang naging PW. Baka um, okay, ganito. So, kanina ang tanong ko, hindi si Andanar nasa China pa yata, pero nawala na yata ang trabaho si Andanar. Nagba-vlog na lang yata sa Beijing. But anyway, balikan natin ito. So, the question I said is, di ba, Ronald, lahat naman tayo, matagal natin sinasabi, hindi tatagal itong unit team na yan dahil it's a alliance of inconvenience. It's predator versus alien, di ba? Hindi talaga tatagal yan. But, medyo grabe yung disintegration niya at ang bilis ng disintegration niya, di ba? So I said, Ronald, and you partly agreed with me, which is, part of that is, dahil nag-withdraw na yung genuine opposition from the field, hindi na threatened si Marcos. Sa aking palagay, that gave Marcos a feeling of confidence to try to repaint himself as a reformer, charot. He felt confident in all. And I think as he tried to do that, he really alienated the Dutertes who thought, ano lang to si spoiled brat, pwede na lang. So you get what I'm saying? It's one thing leading to the other thing, right? It's this game, parang game theory to, di ba?
because X did this, Y did that, therefore Z responded that way. So yun yung algorithmic interaction na nakita ko. So for me, ironically, yung withdrawal ng genuine opposition into social media, into traveling, fellowship, whatever, kinda accelerated itong, let's just call it inevitable divorce. So this divorce was about to happen. For me, it was a forced accelerator. Yun yung argument ko, Ronald. I don't know what's your Yeah. take on this. Kaya sinabi ko na yes and no. Dahil yes, halimbawa, kung yung ating pink wave, no, naka 15 million votes at hundreds of thousands ng mga volunteers and mobilizations ay pinamunuan even after the defeat at unti-unting kinonsolidate at i-harness papunta sa midterm, no? Kahit ginawa yan, no, na tingin ko hindi ginawa at nasayang, it will still take time para sila ay makonsolidate dahil galing ka sa defeat eh. No? Ang mahalaga lang ay pamunuan mo sila during these dark times, no? Bigyan mo sila ng what is to be done and provide a leadership. But even then, it will take time. Dahil nga talo ka eh, no? Talo ka. At yung midterm ay 3 years pa since 2022. Kaya hindi siya masyadong variable dito sa naging attitude ng unity team na agad sila nagbakbakan. Mas ang dominant na dahilan ay wala naman talagang foundation yung unity. Diba? Not even, sabi nga ni Vice President Sara, not even friendship. Not even friendship. Wala nang ang platform, wala nang ang ideology, wala nang ambition, no? Wala pang friendship. So, ibig sabihin, it was just a hot air balloon waiting to explode. Pero yung ikatlo na mas mahalaga, ambitions. From the very start, nakita mo na yung pag-dominate ng ambitions. It was from the very start, 2028. First zona pa lang eh. Nung hindi nakuha ni Sara yung defense portfolio, nung hindi nakuha ni Gloria Macapagal Arroyo yung speakership. Yung hindi Nung minention sa SONA, yung federalism drug, Yes. nagalit si Yes. Iboloy. Tapos, yes. Tapos nung first zona pa lang ay nakita mo nagda-divert na away from the previous policies of the government si BBM, no? At panghuli, yung presidential sister, halos open na yung kanyang away with the first lady, no? That was the first month of the Marcos government. That was the first month. So, ibig sabihin hindi malaking factor yung opposition, even if the opposition scaled up after the defeat. Even if they did, which will take time, ay ang pinaka-dominant talaga ay itong apat na variables, no? At ang pinakamahalaga diyan ay ambition. No? Dahil from the very start, tinalikuran na nila yung agreement na si Sara ang successor. No? From the very Ronald, start. I would say hubris on the part Yeah. of on the part of Duterte was probably even a bigger factor. Dito agree ako kay Mark, 'di ba? 'Di ba Mark, sabi mo, minsan na-shock ka na how shooting in the foot ang modus operandi ng mga Dutertes. Parang you're already in, sabi ko nga Ronald, 'di ba? Anong advice ng tatay mo sa akin? When you're deep in something, wag ka na gumalaw. Ito mga to, hindi lang gumagalaw. Don't make magpaparela. waves. Exactly. When you're in Diba? deep, 1, 2, 3, 4, Diba? don't make waves. Ito mga to, nagtatumbling pa, di ba? So Mark, can you tell me about Nagtatapisaw. Nagkaganon. Hindi eh. Mark, are you shocked by the hubris of Duterte's? Na parang alam mo na nga natalo kayo dito, wala kayong laban kayo, lalo nyo pang you make it worse for. Baka they were believing their own hype eh. If they were They drank their own yung echo Kool-Aid. chamber, yung kasi for the longest time takot lahat magsalita dahil sa social media eh. Kaya nga nung unang taon, naalala nyo nung earlier this year and late last year, nung kausap ko, nagulat ako nung kausap ko yung mga congressman na hindi na kami takot sa hindi atakihin nila kami. Hindi na eh. So siguro iniisip ng mga Duterte na they can bully anyone. Di ba yung ginagawa nila ngayon, yung relo ni Stella, relo ni Abante, ganon. So akala nila gagawin nilang lahat yun eh. Pero hindi eh. Hindi. Yung nga, pag bumangga ka sa'yo ko nakuha yun, yung wall of katrapuhan. Diba? Pag doon ka bumangga, di ba? No amount of Wala kang panalo basking and dyan. That's the ultimate wall. The great wall of Trapones, di ba? Yeah. Oo. Kaya siguro up to now, they still believing na. And magaling naman talaga sila sa social media, pero
yun nga, matagal pa presidential elections. They have to survive up to 2028 to Tsaka even Mark, have the a game chance na has makabalik. evolved, di ba? Mark, the game has evolved. You know, dun sa mga nagkikriticize kay Mark, not naman too many, but just to remind you, one reason na yung mga katulad namin ay nandito na active na sa social media is because of Mark. Because si Mark mismo nagsabi, Richard, bakit wala kayo sa YouTube? Of course, medyo present naman ako sa iba, Twitter, Facebook. Pero sabi niya, bakit wala ka sa YouTube? Andyan na yung labanan. So, thanks to you, Mark, naging active ako. And then, thanks to sa kabilang channel, sila Christian, sila Christian, lahat yan, di ba? Now, medyo patas na yung laban sa YouTube. Actually, Oo. probably even more in our favor. Kasi that's where the brainwashing happens eh. Magugulat ka din eh kasi kung ano yung talking points na sinasabi ng mga vloggers nila before, ganun yung sinasabi ng supporters nila eh. So, kailangan may pantapat ka lang, kailangan may ano ka lang, na you need to be where they are. And then, like I said, kaya ngayon, ang call ngayon is sa TikTok kasi mukhang doon sila nakafocus, doon sila lumalakas. So, kailangan matapatan din ng mga reasonable voices at yung mga voices coming from good people. Salamat sa iyo, Mark. Speaking of you, Mark, kanina, sorry, I had to cut you in the first episode a bit. You mentioned Chel Jokno and the inspiration he brings for Akbayan. Let's talk about that. Okay. Yun. So, anong araw ba sila? Chel, Monday ba o Sunday? Hindi, 3 days ago Monday. lang, di ba? 3 days ago lang, hindi ba pang ano lang yung Hindi, Wednesday? basta yung araw na yun, yung araw na nag-file Midweek sila. yan, midweek bro, midweek siya. Monday. Oo. So, nung araw na nag-file sila, sumama ako, kinover ko. Kasabay pa ni nandun sila Abalos, tapos nandun sila Revilla, nandun sila Pero yung energy na dinala ni Chel sa Akbayan Party, kumbaga ang laki na ng momentum dun sa ginagawa ni Risa eh, with yung the investigations and all that. So Risa is already fast becoming kumbaga rising star din among the senators ngayon. Pero nung pagpasok ni Chel, kasi kasi ramdam ko yung pain ng mga kakampings na gustong makita si Chel as senator na nakadalawang talo na and seeing yung mga ibang senador na pumapasok na kung ano-ano lang ginagawa and yung isang Chel Jokno na maayos, na matalino hindi makapasok. So ngayon nagkaroon sila ng chance to put him into power, put him into office, di ba? Simula muna sa Congress and I'm sure he will do a lot of great things dyan sa Congress. And suddenly, Akbayan is favorite para makakuha ng maybe 2 or who knows, baka 3 seats. Diba? So, kaya napakalaking And gusto ko din idagdag on the same day. Kasi yung Akbayan nung umaga and then before lunch, gusto kong din, ito, naka-pink na si Senator Bam. Diba? Galing mo bro, actually I was about to mention that. Ito na talaga, Lenny endorsing the team that Risa is leading. Bam! Mukhang nakinig yata siya sa atin, bro. Sabi ko, ba't di siya nagpipink? Di ba? Ba't di sila nagpipink? Hindi na white. Nagpink. Hindi Di ba na white. immediately nagpink? Of course, sabi naman, nag-take credit lang where we are being half joking. But seriously, di ba? I think that was great for Bam to do, Mark, right? Hindi kasi yung sinasabi ni Sir Ronald na after the election, walang nagtuloy, walang nagka-grassroots, So at least ito na eh. Ito na eh. Siguro nakakuha niya yung basbas from Lenny or kung sino man ang magbabasbas dapat dun sa kulay na yan. Pero siya na yung magpapatuloy nung ideals nung Pink, ideals na pinaglaban nung 2022 elections on the national stage. Kasi si Lenny, gagawin niya yung mga yon sa Naga. Pero sa national stage, mukhang si Kiko na yung magtutuloy. And noong 2022 naman, campaign manager naman siya. So if there's anyone na may karapatan to continue yung color, si Kiko yon tsaka si Bam. Yun. Si Kiko, kulay green na, andun na. So ang ganda nung yung symbolismo sa logo niya. 'Di ba? Kasi yung pa rin yung blue, pero yung pink, tapos yung yellow. Galing, di ba? Ganda. Tsaka parang gumagawa po si Bam Aquino ngayon sa Ronald, Parang bumabata siya ngayon, Ano bang natin dyan? I wouldn't know. Ay ba? Baka naman may beauty ka sa kanya, beauty advice. O baka naman parang hinintay niya na yung pag-filing niya, doon niya ilalabas yung kulay pink ulit o Pero either way, I'm happy nga na may nagtutuloy. Kasi the songs, the branding, the energy,
yung mga artista, yung mga ano. So hopefully that could all contribute Sabi nung para isa, magkaroon ng hindi na fighting siya chance Bam ito. Aquino. Hindi na siya Bam Aquino, Buff Aquino na daw. Buff Aquino. Pero sana Medyo kasi, healthy na siya. sana dahil tag team sila ni Kiko, sana parehas na sila ng kulay. Parang anong ibig sabihin ng green ni Kiko? Paano na? Farmer. Farmer, Dahil tsaka sa Lasal, agriculture yun. tsaka Agriculture. Lasal, tsaka Lasal, no? So, di ba? Pero, Sana mag-green pink, di ba? Pero ayan. Green, pink. So, Ronald, Boss Ronald, what do you think about now Lenny, yes, pushing back against what Trillanes said, but more or less saying naintindihan ko si Trillanes, Riza coming in. Do you think that finally it's coming together? Finally, there's a constellation of forces coming together, alignment of forces. You think that there's a chance finally? Kasi diba, obviously, if even half of the pink movement comes together solidly, that will be a huge boost for their candidates, the good candidates, the progressive candidates. what do you mean forces? Because Oh, that Lenny is now openly supporting yeah, you get what I'm saying? Yun, And then yung in Hidwaan, that, medyo naayos na. in that Oo. sense, no? Lenny, Risa, Laila, hindi yung original Tres Marias, no? But they will be more active now para doon sa dalawang kandidato nila. Si Kiko at saka si Bam, no? Pero with other forces joining, I doubt it. Kabayan Black, Luke, Si Heidi. etc. Pag-usapan natin, Richard. Pero nga, actually, thanks Mark. Kanina ka pang sobrang galing na intervention. Yeah, Heidi Mendoza. Let's talk about her. Shouldn't she be also Baka si there? Heidi, no? Baka si Heidi. But even then, no, wala pang nilapit na yan, pero wala pang sagot eh. Wala pang sagot, no? Dahil when you run for the Senate, no, parang halimbawa kami kay Risa, mahabang proseso yun eh. It was a long process, no? Ganun din yung ang nangyari kasi kay Heidi, parang yung ginawa ni Lenny, no? Nag-decide siya during the filing Last minute. itself, no? Yung medyo kaya yung iba medyo nagulat, no? Nagulat because hindi ganun kadali eh na to prepare for something, no? At syempre ihahanda mo yung narrative, ihahanda mo yung machinery, ihahanda mo yung resources, no? Marami kang ihahanda eh. Ronald, wag mo sabihin niya nasasaktan si Mark kasi si Mark is playing ganun din ako eh. Parehong-pareho eh. Pero iba yung mundo ni Mark eh. Siya talagang social media siya. No? Disruptor ka kasi, Mark. Disruptor. Doon siya nanggaling, doon siya nananatili at doon siya pupunta. No? Pero I would like to... For others, iba yung pinanggagalingan namin eh. No? Mas kung kami, we prepared there's going to be a lot of moving parts. So we prepared those parts, no? Yun yung kaya hindi kami sanay nung overnight nagpapasya. Pero ako naman ang sasabihin ko naman dito kay Miss Heidi. Ito yung kailangan ginagawa ng pink movement eh. Kung ano man yung tawag sa opposition ngayon, kung pink man, it's easier to call everyone pink na lang eh. You need to develop new stars eh. You need to develop mga bagong kumbaga parang pangit sabihin yung celebrity, pero yan yung mga talking heads mo, yan yung mga parang kung ano nangyari kay Chel Jokno, paano siya nag-develop into one of the tinitingnan ngayon na leaders nung pink na group. Si Heidi could be that also eh. Kasi yun nga, ang dali nang ibenta yung sa kanya kasi anti-corruption eh. May record siya, may ano siya. So, pero Mark, two-edged yan eh. No? Kung medyo may kaunti ka, halimbawa, maka 1 million votes ka, medyo desente. Pero kung yung boto mo ay sobrang baba, baka magka-PTSD ka. 'Di ba? Yung baka hindi maganda for you, no? Kaya dapat kasi merong margin na irerespeto ka. Mahirap kung masyadong maliit. Kaya kailangan may kaunting preparasyon eh. No, may kaunting. Iba, again sinasabi ko, iba yung mundo nyo sa social media. No? Iba yung disruption diyan eh. No? Na nangyayari. Pero iba kasi yung wala ka namang SOCMED, 'di ba? Wala ka namang SOCMED, wala kang partido, wala kang yung ganun eh. Tapos bigla kang magfa-file. Then ako, I will help her definitely. Pero ang sinasabi ko lang ay two-edged 'yan, no? Kung sobrang liit, baka diyan matatapos prematurely yung kanyang future, no? Kung siya ay medyo decente ng kaunti yung makuha, then it's a good start. Yung kumbaga magmamarka ka. Yung first diba? no? Magmamarka ka. Pero kung sobrang liit yung makuha mo,
ayoko kasing dyan mag-end yung political future ni Heidi. Ako naman kasi, ang nakikita ko sa kanya, Mm. this could start yung kanyang sa social media naman. Kung hindi siya nag-social media before, mapipilitan siya ngayon, kung matalo man siya, kung ilan man yan, baka she's another talking head para sa side ng Pero ng Ronald, page. sorry Mark, but I think Ronald is hoping na hindi lang siya maging talking head. Marami na kaming talking heads, di ba? I think what we need are people in the ring. Di ba? Puro na tayong mga analyst lahat. It's like boxing. We're all boxing analysts. But Ronald is saying we don't need more boxing analysts. We need boxers. At sana, hindi sablay yung first entry, first round. Para may 12 round pa mamaya. Di ba, Ronald? I think that's my reading na Yes. she's too Yes. precious to just Yeah. make a splash and then wala na, di ba? Sa akin, pwede mo i-trial and error eh. Flash in the pan lang. Si Miss Heidi, baka iba. Pero wag maano na tumubok ng tumubok. Kasi hanggang makahanap ka ng mga bagong next generation of stars. Kasi yun naman ang inaano ng iba. Yan na naman. Si Kiko na naman. Si ano na naman. Si mga from panahon ni Peter. So yun lang naman sa akin. Pero gets ko din naman na baka after this experience, ma-discourage na si Miss Heidi, sayang yung kanyang expertise. May gusto din ako idagdag. Mas gusto ko alagaan siya, no? Alagaan siya. Kaya, halimbawa, kung nag-start kami a year earlier, so ibang usapin yon, no? Yung so alam mo kung ano yung mga pressure points, ano yung inflection points na tinatawag ng mga PR, no? I-create mo yan. Ano yung narrative, no? Dahil meron na siyang mga defining moments before, di ba? Pero she was always civil society. No, hindi siya pumasok sa ganito. So kung siya ay pumasok talaga dito, alagaan, no? I-prepare, no? Ganun. Pero nandiyan na yan So tutulungan na natin siya, no? Ayun lang, sabi ko lang, two-edged siya. Richard, may dadagdag din ako isang senatoriable na ngayon sa social media. Ito. Kita mo na to? Natutuwa akong tatakbo kang senador. Or si Luke. Kasama na si Christian kanina, di ba? Si Luke Espiritu sa kanyang TikTok account. So ano kumaga yung kanyang Namarka na social siya ng media last elections. na rin. Namarka na siya ng last elections at saka malakas na siya ng boses for labor, di ba? Yes, oo. Pero itong style niya na to, bago lang din siya sa TikTok Kumaga bago lang siya na nagpapainit sa Pa-forward TikTok. mo sa akin, bro. Oo. Parang style di ba yung pinakita ko yung kay Eli San Fernando? Yun nga, I think Eli is setting the tone na. Eli is setting the tone. Ngayon, ganyan ang ginagawa nitong si Luke sa TikTok. So, medyo excited din ako dun sa mga possibilities ng isang labor leader na may ganyan, na may page na alam yung laban niya. So, he could be another voice for the progressive movement or sa pro-labor movement. Yeah, not necessarily senator. Baka lang siya ma-red tag sa kanyang mouth na may pula. Ano siya, Vietnam yan, Ronald. Vietnam yan, hindi China. Meron din akong ganyan, may Vietnam ako at China, pumipili ako. Depending on my destination. Parang hindi malalaman ng tao yung difference. Yun lang. Tayo lang ang makakaalam. Yun lang. Kasi nakikita ko yung difference ng Vietnam at China. I think we're good on this. Let's just go to a short episode lastly. Nograleses, we also correctly predicted this, will finally go head-to-head with the Dutertes in the upcoming battle for Davao. Maraming salamat, guys. That was a very, very good discussion. I really appreciate it. Medyo gusto ko yung hiduan yun ng Mark and Ronald. Parang iba yung mga priorities. Si Mark kasi social media manager. Si Ronald naman operator ng election. So it's a good career mix yan. Thank you so much. All right, guys, welcome back to the latest episode of RRM. Sa previous episode na pag-usapan natin, Diwata, Mark Gamboa, and Camille Villar, new millennial love team. Yon, buya ka siya. Pinag-usapan din natin, among others, Willie Revillame, yan, Wawa Wi sa Senado, and then, of course, ito yung penultimate candidate na pinag-usapan natin, Chavit Singson. Ito na, pumusta na si Ronald Llamas. For the first time, sigurado na hopeless case itong Chavit Singson. But I don't know, kami ni Mark parang pwede siyang Trump and Duterte in one Diba? Malayo. Ako, maliit din yung chance, pero meron. Imposible yun. That's an impossibility. Ganito na lang, Ronald. Top 20. Ganito na lang. Okay, para fair. Top 20, pustahan tayo. Top 20 ba si Chavit or hindi? Doon na lang tayo kumusta. Hindi rin. Hindi siya parang 26. 26, ganun. Okay. Ako, feeling ko, kaya pa niya top 20 kung mag-ulit-ulit siya. Mark, tulungan natin para mag-top 20. Para may panalo tayo kay Sir Ronald. Pondohan niya yung kampanya ko. Joke lang. iPhone 17. Joke lang po.
Isang Yun iPhone lang. 17. Simpleng kampanya lang tayo. iPhone 17. Sige, next year ko na ibibigay sa'yo. Or if kung nanalo ako, ikaw magbigay sa next year. Ha? Pero kung nanalos kami, baka Xiaomi na lang ibigay. Now, pag-usapan natin, Sir Ronald, sabi ko nga, that was my best proof. Kasi dami nagtatanong, kailan na yung susunod yung RRM? Kasi ito na, ang dami na pangyayari, etc. Sabi ko, may lagnat si Sir Ronald. Tapos sabi ko, just to prove to you na meron siyang lagnat, pinakita ko yung interview mo kahapon kay fellow Ronald mo ba to? Parang ang bait mo, Sir Ronald. Hindi ako sanay na hindi mo kinaskas. Mahirap pag-host ka dahil naglabas na ako ng statement na siya ay dapat ikulong ng ICC. Naglabas na ako ng statement na dapat kasuhan siya rito at dapat siya ay ikulong na. Naglabas na ako ng napakaraming statement tungkol sa testimony ni Espinido against Anong him statement saan? sa mga interviews. Sa interview. Akala ko may Lahat. page ka na statement. Masyado ko siyang kinatay eh. Parang ang kaibahan sa Storycon kasi host ako eh. Yun lang yung show na host ako eh. So, tapos naka-Amerikana ka. Bawal eh. Hindi ka pwede. Kaya kinuha ko lang siya, binanatan ko lang siya nung binanatan niya si Ed Lingao. Sabi niya, ikaw Ed, bahala ka. Maniwala. Kanino ka maniniwala? No? Sa isang drug lord o sa isang former police chief ng PNP at present senator. Ikaw, bahala ka kung maniniwala ka ron. Di ba? Ganun niya. Medyo sumingit ako ng kaunti. Senator, di ba drug lord na si Espinosa nung ginawa niyo siyang testigo labang kay Laila de Lima? Di ba? Yan ang sinabi ko. Kasi sabi niya, wala daw sa Di ba drug lord na siya noon? No? Bilang change Pero ako siya, na, mababa yung loob dahil host eh. No? Oo. Kaya, actually, nagdadalawang isip ako sa story ko dahil di ako makabanat pag host eh. Kaya nga nilabas ko to yung kasama ni Oo. Steve Pato, nakatingin pa sa notes ni Espinosa binabantay Oo. sarado. Tignan mo Nagugas talaga. kami. Ang sagot niya, Oo. hindi ako ang Hindi gumawa ako niyan. pumili. DOJ. Oo. Hindi ako gumawa ng case kwan Pero dyan. tingnan mo DOJ. siya, sobrang nakabantay kay Espinosa dito. Oo. No, but Sir Ronald, okay, Sir Ronald, aminin mo, sinabi mo doon, ayaw mo ba imbitahin i-hearing mo sa Senate para suntukin mo doon? Di ba may sinabi gano'n? Oo, Di ba gano'n. sabi niya, Ganun suntukin ko yan sa mukha, di ba? Sabi niya. Ganun yung mga sundot ko. Tapos sabi niya, hindi na ako magpapahiring. Kasi daw maging mukhang self-serving. So, ako, passive-aggressive ako doon sa show na yun. Yun yung dalawang hearing ko sa kanya. But hindi kayo mag-Senate hearing para dun yung siya suntukin. Well, I mean, I that's was what I'm saying. passive. Para ako si Bongbong, passive-aggressive. No? Mark, balikan natin itong suntukan. Do you think napipikon na si Bato? I mean, do you think he's feeling the heat or you think he thinks he can get away? Kasi I was wondering, dun nag-file siya ng COC, di ba? Sa lahat ng DDS, siya lang hindi mabait kay BBM. Talagang all-out attack siya na witch hunt. Ito, again. I'm talking about yung speech lang after COC filing. Hindi ko na alam yung sinabi ng iba dyan. But dun sa COC filing, ang bait ni Bongo eh. Si Bongo parang, hindi, talagang malasakit program. Purong ganyan lang siya, di ba? Iniiwasan niya. Pati si Jamie Bondoc, andun daw siya para pasa ng treaties? Ronald, meron bang mga treaties ng Senate na pwede tumulong sa film industry? As if kulang tayo ng artista. Sabi ka, ano to? Mutual artista defense treaty? Ano bang gusto niya? Reciprocal access to film industry treaty? Nung ko lang narinig yun. Kailangan mo daw ng treaties para tulungan. Para sabi ka, kaya nga andyan na nga si Robin Hood Padilla, di ba? Nagpicture pa sila together. So I just found that kind of weird. Tapos, I know he's a newly minted lawyer or something, but it's not like he has established himself in the legal field. Wala pa naman siyang ginawa sa legal field, anything of note. But I just found it weird. But what I found more weird is mabait silang pareho. Pero si Bato hindi, di ba? Si Bato sabi niya, may witch hunt. May witch hunt talaga. Di ba? Ganun, witch hunt. Gumaganon siya, di ba, Mark? Pero, kasi siya directly Yeah. Siya ang lahat, sa kanya lahat ng EJK, lahat ng siya yung directly na involved, siya yung talaga makakasuhan at pinaka nasa taas ng mga nangyayari nun after Digong Tapos nung lumabas pa itong kay Garma, kaya talagang immense pressure itong si Senator Bato Dagdag mo pa yung sa ICC, yung sa Quadcom, sa lahat ng mga nangyayari, talagang hindi mo din masisi yung tao. Na parang feel niya lahat ay pinagtutulungan siya. Masyado ng paranoid siguro. Pilit niya everyone is out to get him. masikip na yung kanyang mundo. Sobrang sikip na. Pero mo pati si Ed Lingao inaway.
Pero ako, dead ba siya sa akin? Hindi niya ako binati kahapon. Richard, di mo nahalata? Binati si Ami, binati si Ed. Eh, Ako hindi oo, binati. hindi kami ni-mention. Tapos nung nagpaalam siya, nagpaalam kay Ami. Sa akin, hindi nagpaalam. Tapos all throughout ng interview niya, hindi siya nagsasalita sa akin. Kasi nga, Ronald kami pareho. Alam sabi niya, bye Ronald. Ronald din siya pa. Gusto niya ganun. No, but balikan natin ito yes, hindi nangyari yung sinabi natin na potentially September, but actually big things happen over the past few weeks, di ba? Aminado si Bato na tinatawag na siya ng mga taga-ICC or at least people who claim to come from ICC. Alam natin, ICC is now looking for additional witnesses dito sa kaso niya. So if you follow Attorney Conti, no, who's an assistant, so she's tethered, no, dun sa ICC mechanism. You can see na even though hindi pa rin nangyari itong blue notice or red notice, we're kind of moving in that direction. So hinay-hinay lang kayo, wag kayo masyadong excited. So I understand why Bato is a bit really worried. So i-breakdown muna natin yan. So one is the Espinosa expose. And then the other one is the Garma one, which is actually even probably more explosive kasi involved na rin si Digong, Air, and Bongo. Allegedly. Earlier, yung Espinito. Si Bato, Yeah, exactly. nun. So first, puntahan muna natin yung isa, yung witness kasi si Senator Laila De Lima is rightly, 'di ba? Really really pouncing on this issue dahil talaga siya yung pinaka-biktima itong fake na ginawa ng mga walang yang itong mga to, 'di ba? So, ganito lang, Ronald. For the sake of argument, bakit natin paniwalaan itong self-confessed drug pusher, drug peddler, whatever, drug lord, why should we believe him more than a senator of the republic, than a former PNP chief? Yun lang, Ronald, for the sake of argument. Dahil consistent yung sinabi niya dun sa all other witnesses, including the NBI witness. So lahat ng mga previous witness, katulad ni Kerwin Espinosa, medyo nahuli lang si Espinosa. Pero yung lahat ng mga witnesses, kaya nga napawalang sala na si Laila, di ba? Dahil lahat ng witnesses na most of them were convicted drug lords ay binawi na yung kanilang mga testimony. Especially yung NBI officer na nagtestigo. No? Actually, from the very start, hindi pwedeng gamitin testigo yung mga convicted drug lords. No? From the very start, hindi pwede. May rule dyan eh. Hindi pwedeng magtestigo yung mga convicted criminals. No? Dahil nga, convicted sila eh. Isa yun sa rights nila na nawala. No, na nawala. Kaya, pero ito, si Kerwin, ang problema lang dito, alam natin na self-confessed drug lord ito. Pero ngayon binabawi niya. At lahat ng drug cases niya, lahat o almost all, napawalang sala siya. No? Napawalang sala siya. Almost all cases against him, no? Ang inaamin na lang niya ngayon, siya ay user. Siya ay user, no? And he was pressured. He was pressured. Pero in fact, Yes. he also said na hindi niya ginagawa ito dahil tumatakbo siyang alkalde. He's willing daw to withdraw his COC. He's doing this for justice. Dahil pinatay yung tatay niya. Pinatay yung tatay niya, di ba, Ronald? Pero So, dati pa niyang binawi yung testimony niya. Hindi niya ngayon binawi yung testimony niya. Binawi na niya yan before. binawi yung COC niya for mayor. So, Hindi. so Yung hindi niya testimony ginagamit. niya, yung testimony niya against Laila ay dati na niyang binawi. Hindi bago ito ah. Ngayon lang nagkataon ginawa niya ito sa harap ng quad hearing. Pero dati binawi na niya yan, no? 1-2 years ago. Sinabi niya na yung testimony niya labang kay Laila ay hindi totoo. No, wrong what I was mentioning. Yes, that's true. Ang mentioning ko is, may mga nagsasabi kasi bakit ngayon siya magsalita dahil election na ba na gusto niya magpapogi. So 'di ba sinabi niya kay Dan Fernandez, no, willing naman ako i-withdraw yung aking COC for mayor kasi ito naman ay usapin dito yung aking ama na pinatay ng mga taong to. So andito ako para sa hustisya. So kasi motivation ng issue ngayon eh. Hindi lang bakit yan ang sinasabi, bakit ngayon niya sinasabi yan. So yun yung explanation niya kay Congressman Fernandez, 'di ba? Dapat sinabi niya kay Dan na hindi lang ako ngayon nagsabi nito. Sinabi ko na to more than a year ago, no? Kaya nga nakatulong yung aking pag-atras ng aking testimony do sa kaso ni Laila, no? Before ikaw Mark, dapat ganun na sinabi niya kay Dan. ikaw Mark,
first of all, ang read mo ba, nagre-resonate ba ito? Kasi ang nakita ko yung strategy ng mga DDS is to essentially, essentially attack the messenger, di ba? Na, drug, ano naman to ba't tayo maniwala dyan? Of course. Yung kay Kerwin, hindi masyado. Kasi nga dahil nga doon sa link sa drugs and all Parang that. compromise, So, ano na siya, compromise. compromise witness na siya eh. So, pero yung kay Garma ang mas may damaging siguro. Yun ang talagang may tama at ngayon galit na galit. Meron silang bagong kalaban ngayon. Nung isang araw, they were defending, they were protecting Garma. Ngayon, kalaban na nila, target na nila. Lahat ng pwedeng paninira dito kay Garma, yun yung ibabato ngayon, lalo na't nagsalita na siyang ganyan. Okay, Mark, I agree with you. Please tell me what you think. Sa tingin ko, in terms of bringing down Duterte or something like that, siguro he's not as effective. But I think in terms of making it clear na talagang walang basihan yung mga pinagsasabi nila kay Senator De Lima, I think medyo may basis siya. And I think Senator De Lima, if you look at her videos and all, sobrang ganda na pinakita talaga. Walang kwenta talaga itong mga sinasabi nila as testimonies. Kasi, di ba Ronald, ito yung si Kerwin yung pinaka-notorious dun sa mga witnesses, di ba? Pinaka-dramatic. So, I agree with you, Mark, but I think from the angle of Senator De Lima, this is very, very important. Talagang political and psychological vindication, hindi lang legal 'di ba? But Mark, you were saying bakit kay Garma dahil naging dati ni Digong kami alam sa ganun. Dan Fernandez na naman, yun na naman tinatanong dahil po sa according to Montulfo, no? According to Montulfo. Pero nai-imagine ko lang kung anong feeling. Kung nilalagay ko yung sarili ko kay Digong, kung totoo yung mga bali-balita, yung mga chismis na ito ay dating babae ko. Relasyon. Tapos may anak kami. Tapos nilagay ko sa ganito, nilagay ko sa ganyang pwesto, ganyan-ganyan. Tapos ngayon babaliktad sa akin. Ano kaya nararamdaman ni Digong kung ganun talaga nga yung kanilang relasyon nitong si Garma? Di ba? Gaano kaya kabigat yun na parang pag-stab sa kanya na ganun? Pag ikaw kasi ay psychopath, Mark, dudulas lang sa yan No, kasama 'yan sa ng psychopath. Hindi ka nakokonsensya, pero hindi mo rin pinapansin yung mga ganyang atake sa iyo. Parang ka lang, chill ka lang. Chill lang. Yun yung kung tatanungin mo yung mga psychologists, a psychopath, hindi siya maapektuhan ng ganyan. Medyo manhid nga. But Ronald, let's talk about the implication of this. Obviously, na-vindicate talaga yung lahat ng mga sinasabi ni Senator Trillanes throughout the years, di ba? Na ito na talaga. At I think Senator Trillanes was quite emotional and vindicated kanina in response to yung nakikita niya talaga itong mga expose nito. Just for the purpose of yung mga audience na hindi nila follow, di ba si Garma, nalaman yan dahil dun sa pinatay na high-level official, di ba? Which PCSO. Exactly. Ex-general, and we know he comes from a very powerful batch in PMA. So to take down someone like that, you need clearance from a very, very high level. Sir Ronald, can you shed light on that aspect first before we go dito sa latest episode niya on the Davao method, drug killing method? Well, meron kang dating board member ng PCSO na isang ex-general na inambush. No, inambush. Nakita ko pa yung video ng ambush na yun no. Pero ang sabi nila, itong general na ito ay nasa drug list daw ni Digong at the same time, no? Yun naman yung kanilang excuse kung bakit nagkaroon ng divine intervention sa kanya. Pero ayun din dahil nililinis din ni Garma nung nag-take over siya sa PCSO board. At mukhang itong pinatay na ito ay isa sa mga hindi niya hawak. So, at napatunayan na nung bago nag-assume si Garma ng head ng PCSO, kumikita PCSO ng 8 to 12 billion papilis Basta ang sigurado ay wala nang kita yung PCSO nung nag-take over si Garma, no? Kaya ang pinag-uusapan dito ay billions, no? Hindi hundreds of millions, billions. No? So the plot thickens, no? Hindi lang ito usapin ng EJK, hindi lang ito usapin ng mga rogues in uniform. Usapin ito ng malaking pera. Paano, alam mo, ang PCSO kasi, siya yung nagbibigay ng mga lisensya sa mga STL.
At ang sinasabi nila, yung STL ay cover ng weteng. No? Cover ng weteng. Ibig sabihin, yung STL, which was supposed to legalize weteng, no, ay naging hawak ng mga weteng lords. No? Yun ang nangyari. No? Ibig sabihin, patuloy ang illegal gambling, pero meron kang STL na Grabe. cover. Kaya lalong lumaki ang kita ng mga weteng lords using STL. So, talagang sindikato ito, patong-patong. No? Patong-patong. No? National Syndicate Yun ang talaga. nangyari Yun yung dito. theory ni Trillanes, di ba? National Syndicate. Now, of course, the second part, Mark, you wanna Sabi comment? nga ni, Yeah. sabi nga ni Espinido, the PNP is the biggest crime organization. Di ba yun ang sinabi niya last month? Yeah, the Yun ang last, nasa yeah, niya. yeah, exactly. Oh, Grabe yun, di oo. ba? Grabe Ang yun, grabe. sabi nga ni Shell Jokno kanina ay the Duterte government talagang ginawang killing machine, no? Killing machine, hindi lamang money making machine. Killing machine yung Philippine National Police. National Mafia, mafia talaga. Kaya nga, kaya ito ay hindi lang usapin ng individual criminals. Hindi lang ito usapin ng mga law enforcers na nagpapanggap na law enforcers, kundi deep within mga kriminal. Usapin ito ng ating institutions. No? Ang at stake dito ay yung ating justice institutions, law enforcement institutions, etc. etc. So ang toll nito ay hindi lamang dito sa mga individual na kriminal na ito.